tayo doon, if all of you can, uwi kayo na sabay-sabay, magkita-kita tayo sa pondo, I believe kasya tayo doon. Oo. So, pero hindi pa tayo pahiga. Siguro, pag sinala sa tama, kakasya tayo doon. Pero sa liit kasi ng space, noong unang lagi namin doon, we only have like a bed, fridge, yun lang yung nadagdag. Yung table namin, natutupi pa yun. But habang tumatagal, dumadami yung mga gamit. So habang dumadami yung gamit, as in, sumisikip. Kaya hindi makagalaw. Diba? Hindi makagalaw mga tao sa loob. Ganon din sa ating buhay. Minsan, sa tinatagal ng panahon ng ating pakikipagbaka sa mundong ito, ay dumadami ang tambak sa buhay natin. Na ang banal na spirito ay hindi na minsan makagalaw. Minsan sa sobrang dami ng gamit, hindi na kayo magkarinigan. Di ba? Naranasan niyo ba yun? Ngayon kung kailan kayo tumatagal na Kristiyano, ang tagal niyo na sa church, ang dami niyong naranasan na hinaharap sa buhay, minsan parang nagiging tumatakbo na lang tayo sa mga activities, tumatakbo na lang tayo kasi may obligasyon tayo sa church. But not because there's really this fire, not because there's this instruction na narinig natin from the Lord. Diba? Kaya mahalaga, sa buhay natin, parati tayo tinatawag na general cleaning. Or, pagka kasi general cleaning, that's like once a year, once a month, it's not parati. Pero pwede hindi ka na mahirapan sa general cleaning or pwede wala ka ng general cleaning kung araw-araw ay parati natin nalilinis ang bahay. Tama po ba? Amen. Diba? Yung mga hindi na naman dapat, pwede na itapon. Yung mga pwede pang ikip. Sabi nga, pag nakatago sa cabinet mo ng more than 3 months na, pwede mo na itapon. Kasi hindi mo naman talaga siya ginagamit. Diba? Kaya. So, sa buhay natin, maganda, everyday meron tayong nililinis. Everyday meron tayong ginagawa para ang banal na spirito ay makakilos. Amen. Okay? Kasi siya ang VIP sa buhay natin. Diba? Siya ang VIP sa buhay natin. That means we always make sure that the Spirit is always free to move, is always heard sa buhay natin. So how do we do that? We can do this by exercising yung authority natin sa spiritual realm. Alright? Yung spiritual authority natin. Chapter 18, verse 18. I'm sure you're all familiar with this. Sabi, truly, mahalaga na nililinis natin, nirewind ko lang. Lahat ng mga naiipon sa bahay na natin. So kung ginagawa natin to every day, hindi mo na kailangan mag-general cleaning. Alright? So, how do we do this sa buhay natin is by exercising yung authority that God has given us. Amen. Sa Matthew chapter 18, verse 18, sabi dyan, 18:18. truly I tell you, pagka Chinese yan, truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you lose on earth will be loosed in heaven. So, ganito lang po yan. Pag sinabing bound, yung whatever you hinder, whatever you say no, kung ano yung pinahinto mo, pinagbawal mo sa earth, ay ipagbabawal Sa or heaven. gagawin ng heaven. Kung ano naman ang i-allow mo sa earth, yun naman ang i-allow ng Heaven. heaven. So, how does that work?
sa bahay natin, how do we exercise the authority? It is by taking the lead in the spiritual leadership in your own house, sa simulan sarili mo, hanggang sa household mo, hanggang sa people na meron kang sakop ng responsibility mo. Na ikaw ay, ikaw yung magde-decide kung ano yung i-allow mo at yung hindi mo i-allow sa buhay mo, Mm. sa bahay mo, sa pamilya mo. Ano mo ba? Kasi for maramihan ng mga tao ngayon is, number one, lalo na generation ngayon, they really like being the victim. They like the emotional, overwhelming experience. Na kapag may nangyayari, they like to dwell on it and then believe the feeling, yung mga ganyang bagay. But we have to take charge of our life. We have to take charge of the responsibilities that God has given us. Amen. Diba? So, kapag ikaw ay may pamilya o ikaw may tahanan or you're in charge of some people, it's like family, mga anak, diba? Ikaw magde-decide kung ano yung i-allow mo at hindi mo i-allow. For some basic things, halimbawa, teka muna, parang nagiging stipuling yata ako. Teka muna, parang na naggalit ang amo ko. Huwag mo pagalitan ng amo mo. Pero sometimes there are some spiritual warfare. So what you do is you say, in Jesus' name, I do not allow yung violence sa bahay. I do not allow spirit of argument dito sa aking pamilya. You have to speak it out. You have to exercise it. Yes. Otherwise, Satan will be taking over that time. You know, even kami mag-asawa, Sister Abil, when she's sensitive to these things. Halimbawa, may mga araw na parang hindi